guys! Welcome back po sa ating munting channel po, Kalingap Jomar po. Ngayong araw po mga Kalingap. Yan po ang surprise sa inyo. At ito siya! Ito na aking surpresa! Sa Kalingap mga ka-Jomcar, thank you so much po sa pag-invite sa channel ni Papa Jom. Oh yeah, thank you bro! Sa kagalakan na kagalakan. Thank you bro sa pag-invite po sa amin. Yes, sa nandito pag-welcome po sila. dito po sa amin, sa kanila pong napakagandang, napakaliwalas na. Tinutuloy. Ano bang Apartment? Condo? Siya. Condo. Pang sosyal. Pang social bro. Wow, di naman. Apat Apat na. kwarto. Tatlo lang, yung isa maid's room. Okay. Grabe. Ano May siya? room. Ano siya, hindi siya ganito kalaking kwarto. Oo. So basta yun. Bro. Okay. Pero yun bro, thank you very much muli. At yun. Minunod po pa kami ng tawag niyan? Ang tawag dito? Pinaghandaan? Pinaghandaan yung aming Oo naman, tuluyan. syempre. Oo. Kasi special kayo eh. Yeah, di man. Special. I miss you bro. Miss si Beshi. Eh, Wala kami handshakes eh. Random lang yun. wala kami handshake. Ganun talaga siya. Medyo makulit talaga po kami guys sa personal. At saka alam naman nila bro na nung nagano tayo sa diet is apartment. Apartment days, kahit nung nasa coffee shop days pa lang kami ni Kalingap Rob. Oo. Doon na kami nagsasama na kami doon pero hindi pa magkasama ng Oo. up and down. Up and down. Sa taas siya, sa baba ako. Yun, no? So yun bro, ano lang naman ito bro, itong vlog na to is konting kamustahan lang naman. Sure. Okay na ba sa'yo bro? Oo naman, grabe. Oo, kasi- Salamat at ikaw ang nag-interview sa'yo. Parang baliktad, no? Oo bro, Kasi ikaw ang sikat, dapat ako ang nag-interview sa'yo. Ako sikat, bro. So dapat sa channel ko to i-upload. Joke lang. Joke lang po. Sige, sige Besh. Okay. Ano na naman, okay. Unahin muna natin sa isang kumusta. Kumusta ka, Kalingap dahil? Kamusta, Kumusta ka since na lumipat ka from Daig to Manila? So, simula nun, siguro 3 months na rin. Tagal na rin Paglipat namin ng Manila. Mhm. Maraming challenges, sobrang dami, lalo na sa pagdating sa YouTube channel ko. Mhm. So, ano naman lahat yan, pansin naman yan na talagang malayo ang views Mhm. dito sa Manila. Compare dati. Compare sa diet, talagang bumagsak, Mhm. di ba? Pero, ano naman, nakikita pa rin naman yung hindi nawawala ng pag-asa. Ayun. At mas masaya na, hindi naman mas masaya, masaya pa rin kami. Masaya pa Na rin. sama-sama kami dito nila Mama, nila Hana, ni Jenny, na talagang nagtutulungan kami na hindi lang kami sa YouTube. Medyo talaga nagfo-focus. Yun. Kaya nagsimula kami ng ibang mga business, live selling, kasi para magkaroon kami ng other source of income, tsaka yung mga ganun opportunity, sinusubukan talaga namin hanggat kaya pa namin. And yun nga, so far, nag-success naman Success naman. yung mga pag-live selling namin. Kasi nakakaano na kami, 7 7. live selling every Saturday. Wow! At sa bawat live selling namin is naso-sold out lahat ng mga Congratulations. sleepwear namin, mga damit. Kaya sobrang pasasalamat ko sa mga nandoon na viewers na hindi ko kilala dati sa mga support ng pag-charity ko. Hindi ko sila kilala dati. Saan ano ba yun bro? Saan page ba yan? Saan kayo nagla-live selling? Sa Kalingap Dan, Kalingap Dan. YouTube, sa YouTube. YouTube. Sa YouTube channel ko. YouTube mo and Facebook Hindi din? na kami nag-live sa Facebook kasi Bakit? delay kasi ang comment 'di ba sa Facebook. Oo. So hindi rin namin nakukuha yung nagma-mind. So Oo. parang pinapalipat din namin sa YouTube. Sa YouTube na lang din. So ayun nga, sobrang saya na nagiging marami kami nakikilala at yung mga suki miners pa namin is Kalamens Jomcar. Ay, thank you very Kaya much. nga, sobrang thank you. Salamat Di rin sa namin support. ina-expect na susuporta yung Jomcar sa live Oo. selling namin. Pero random na tao ang nandun. And kahit sino naman, kahit outside Kalingap, welcome na pumasok sa aming live selling. So yun yung update sa buhay namin dito sa Maynila. Grabe bro, Parang sabi ko na lahat. yata bro Sabi ko na lahat. Na-oversharing ka. Sorry na bro. Di, okay lang, bro. Excited ako kasi na-miss ko yung may nag-interview eh. Oo bro. Pero gusto rin yata sumagot ng Eto bro, Kalingap Dan. Di ba nga, lumipat ka from Daig to Manila. Still charity vlogging ka pa rin. Alam naman natin na meron kang mga naiwang beneficiary sa Daig. Kumusta sila bro? Ano bang sistema nyo bro? Actually, parang nabigyan din ng
pagkakataon na matuto sila mag-vlog ng sarili. Siya? Kasi kung mapapanood nyo... Wait lang bro, pero nakita ko, pumunta dito yung Kambala. Hindi, magkapatid. Magkapatid. Si Christian Tristan, nagpunta sila dito kasi meron gustong umampon sa kanila at ma-meet sila ng personal. So, yun yung dahilan ng pagpunta nila dito. So, ay, na-meet nila, success. Tapos, ngayon, yun yung tumutulong sa kanila ng pag-aaral. Wow! So, nasa ano kasi Hong Kong. So, pag umuwi siya dito ng Pilipinas or ng Daet, ano rin siya, Cam Norte, mamimit nila ang family nung nag-ampon sa kanila. Hindi naman technically nag-ampon. So sa ngayon bro, support sila? Yes, so ang laking tulong nun kasi ngayon yung mga sponsor nila na nanggagaling sa akin, pasok siya pang allowance lang ng magkapatid. Pero yung pag-aaral, lalo na yung Christian, college na siya, nagtutuition fee na siya, hindi kaya. Lalo na ako, hindi ko kaya. So, ang galing na dumating to si Ma'am Ann na talaga siya lang sumasagot sa magkapatid sa lahat ng mga pangangailangan. Kaya masaya ako na yung beneficiary ko is may mararating. May marating bro. Diba? Matatapos with the help of your channel bro. And of course sa'yo bro. Kasi kung di mo naman sila bro, kumbaga nakilala nila, nagkakilala sila because sa channel mo bro. Napanood nila, nasubaybayan nila. So parang ano din yun, di ba? Parang nakakatuwa na nakatulong ako kahit sa ganung paraan. Kaya yun, so yun, si Christian Tristan, ngayon, ang update na ginagawa nila sa akin is nagbablog sila. Tinuturuan ko silang mag-vlog and kung anong mga pwede nilang idea, kaya nagtatanong. So isasend nila sa akin. So tsaka ako i-upload. How about yung ibang si ano naman, yung tatlo ko pang beneficiary na sinusuportahan din ni Bruce Bain, Australia. So ganun din, pinapag-vlog ko din sila. At ina-upload ko din sa channel ko para makita ni Bruce Bain yung pinapagdala niya is natatanggap ng mga beneficiary. So, kalingap din, kita ha. Ito, yung kinumusta ko yung pag-charity mo o yung beneficiary mo dun sa diet. Kumusta ang pag-charity mo dito sa Manila? Kasi alam ko kasi continue ka pa rin bro eh. Anong pagkakaiba ng dun sa probinsya hanggang dito sa Manila? Kasi talagang pinagpapatuloy ko yung charity kasi hindi dahil kailangan kong gawin kasi kalingap ako. Kasi gusto ko talaga. Ramdam ko sa sarili ko na ito yung gusto kong gawin na tumulong. Lalo na nung lumipat ako sa Manila is mas naramdaman ko yung maraming mas mahihirap kumpara sa probinsya. Kasi ang dahilan nun kasi ang mga nagtatrabaho dito, parang pati yung pagkain nila is kailangan nilang paghirapan pa na isang buong araw. Unlike sa probinsya, magtanim ka lang, may pagkain ka na. Tsaka ang naiisip ko, yung mga taga-probinsya, ang mga bahay nila maayos, di ba? Kahit sabihin mo sa bundok-bundok, yung paligid naman nila is okay. Kahit pa paano. Pero dito, yung mga walang bahay sa lansangan nakatira, sa mga maraming pag-alagala. So, na-realize ko na mas maraming mahirap sa Maynila na sinusubukan lumaban ng patas or kung ano yung mga pwedeng pagkakitaan. Yun yung mga nakikita ko sa paghahanap ko dito. Pero yung way na pag-charity ko dito, ibang-iba sa diet. Doon, ang pinupunta natin, bahay-bahay, scout-scout. Dito, ang hinahanap ko yung mga nasa lansangan, nagtatrabaho, mga walang tinutuluyan. Yun yung mga ginagawa ko ngayong pag-charity dito. So yun bro, anong masasabi mong challenge na ginagawa mo sa pag-charity dito sa Manila? Ako nahihiya ako pag maraming tao, lalo pag public. So mas gusto ko yung nakatago yung camera. Para hindi naman, kasi ang dami dito, pagtitinginan ka talaga eh. So bagay pag nakita ka ng nagka-camera. Tsaka yung iba dyan, baka isipin, di ba marami dyan mga nagsasabi na yung ginagatasan mo lang. Yung iba vlog mo lang, bibigyan mong pera para masabi. So, yun yung mga ibang mga dito, challenges. And lalo na pag nagdadrive ako, hindi lahat ng nakikita ko is kaya kong hintuan. Kasi minsan nasa highway ako, or minsan napakalayo ng U-turn. Diba? Bawal ka basta-basta dito eh. So, hindi ko sila natutulungan minsan yung mga gusto kong, yung mga nakikita ko. So, yun yung challenges. Ang hirap. Pero ano ba yun bro? Tuloy-tuloy pa rin yung challenge mo? I like say, everyday ka pa rin ba na nag-charity? Para po bang kasi busy ka na rin Kasi dito bro, maghanap ng tutulungan. Una-una. Na regular ba? Oo, pag tinatry ko araw-araw sa bawat lugar. Kunyari dito sa Parañaque, nasubukan ko na mag-ikot-ikot dyan. So, hindi naman siya ganun kadali din kasi hindi naman ako basta-basta naghanap ng pag nakita ko, eto na yun. So, parang gusto ko rin maramdaman na deserve din yan. Di ba kasi marami din dito, mas sabihin natin na may mga yung modus. Diba? Hindi naman lahat ang nakikita natin dito is
mga totoong tao Pero talaga, di ba? Parang gano'n. Yung ba bro, nakukuha mong beneficiary bro, is na babalikan mo ba? Or Hindi. once lang siya? Parang yung way ko dito ng pag-chat is once ko lang siya Oo. Unlike sa maabutan. probinsya, no? Talagang binabalik-balikan. talaga. So, yun yung ipagkakaiba dito sa Manila. Talagang tsambahan kung makita ko ulit sila. Oo. Kung may isang lugar talaga kung saan ko sila natagpuan. Pero yung karamihan is mga nag-ano sila, naglalako. Okay. So, hindi ko alam kung mababalikan din natin sila. Okay bro. Ito bro, tanong ko bro, about pa rin siya sa Kalinga, pero kung saan lamang kita bro, since dito ka na sa Manila, lumayo ka sa mga taong nakasanayan mo sa daet, sa probinsya, kumusta ang relasyon mo sa kanila? Kay Kuya Liao, kay Kalinga Parab, kay Kuya Val, sa mga kaibigan mo doon? Di ko alam kung napanood mo yung vlog namin dati. Nag-ano kami yung shot or sagot ba yun? At may tanong doon na sino na lang yung nakakausap yung K-Boys. So, ang sagot ko doon, ikaw na lang nakaka-chat ko. Nang Ako na lang kusa talaga. ka ng chat-chat sa akin, kahit hindi kita i-chat, ikaw na lang yung nag-chat ng parang mga musta. So, yun, yung sa tanong mo, kamusta yung relationship? Oo. Or ano yun, sino yung... Kumusta ang relasyon mo sa mga tropa natin? siguro sa... Dahil meron pa ako mamaya, pero sige, sa tropa muna natin. Dahil malayo ako sa inyo, hindi naman natulad ng dati na lagi ko yung nakakausap. Pero feeling ko naman once na magkita-kita ulit kami, tayong lahat, is nandun pa rin yung naging bonding natin. Okay. Sadyang hindi ko na lang talaga sila nakakasap talaga. At yun nga, ikaw na lang din yung mga madalas ko nakaka-chat. Bukod dyan minsan, sino pa ba? Yun, ikaw na lang eh. Ako na lang. Minsan si Beshi, nakakamusta? Si Beshi din. Si Michael, sa GC natin, yung Oo. Team Pangat, doon na lang din minsan. So ikaw na lang, Okay. kung nagtsatsaga. Joke lang. Kami ka man. Di Beshi na pati. Bro, ito kasi bro, medyo naging issue rin kasi to bro eh. Alin? Yung nasabi mong nagtatampo ka daw kay Kalinga Prab. Nabalitaan niyo yun. Balik ka namin bro, siyempre malayo ka man bro sa pero alam namin kung ano nangyari sa inyo bro dito. So, paki-explain nga bro, Nako, ano bang yun? Ano bang ibig sabihin mo doon? ano naman daw kasi yun. Oo. Normal lang na magkaroon ng tampo sa isang tao. At ano naman, hindi ko naman ginagawang big deal yun. Normal yun, tampong bilang magpinsan lang, yun lang. Pero walang masama ng loob. Parang pag nakita kami ni Kalinga Prab or nag-usap, nagkaka-chat naman kami minsan yan ni Insan. So wala namang hard feelings naman, talagang ano lang. Hindi lang, hanggang doon lang. Hanggang doon lang. Yes. Okay bro. Pero bro, after nung vlog ba nun bro, yung sinabi mong nag-chat ba kayo or nagkausap kayo ni Kalinga Prab? Actually, About, ano yun eh. Meron siyang ginawa yata na sinend niya yung screenshot ng convo namin. Oo. Parang sinend niya yata kay Kindred. Nakita ko kasi itinamdil ni Kindred yun. Oo. Na parang sabi ko, minsan huwag kang mag-isip na baka papunta na ako sa antay. Oo. Kasi baka inisip niyo mga may mga sabihin ako, di ba, na against sa Kalinga. Yun lang, nilinaw ko lang sa kanya na huwag niyang isipin na gagawin ko yun. Kasi hindi ako ganun. Buwang loob ko na talagang dugong matubang. Dugong matubang. Yan. Okay bro. Bro, nabanggit mo lang kasi yung sabi mo kanina yung anti, di ba? So recently lang nabanggit mo lang sa akin na kwento na during your live selling sa mga sa inyong mga damit, mga live selling nyo, meron tayong kilala, hindi ko na po papangalanan, pero merong nag-mine sa inyong produkto. Anong thoughts mo dun bro? Sa akin, syempre, bilang sineset or hinihiwalay ko naman yung sa pagiging kalingap at sa pagla-live selling kasi yung live selling is business na namin yan. So, yung nag-mine na yun na yun nga, anti-kalingap siya is tinake namin siya as a customer. Parang, kasi ganun din naman siya pumasok sa live namin is
nag-mind siya, walang ibang sinabi, walang ibang tinapik about sa pagiging anti. So, yun lang. No, wala nang iba-ibang salita, wala nang ibang yun na yung kung ano yung... Parang ano lang siya, ano? Nag-mind siya, edi mind. Tapos, Customer seller relationship. Yun lang, wala nang ano. So, naging professional ka naman. Yun, talaga. bilang live seller and bilang customer, yun lang yung naging ano namin. Naging ugnayan. Yun, no? Yun ang kaganda naman talaga. Kaya guys, sa mga ano po, pwede po guys mag-ano. Actually, meron din akong naging ganyan. Businessman ka din, di ba? Ang bro. dami mo ring negosyo na hindi ka ba naka-encounter? Actually, kwento ko lang mabilisan. Si Ma'am Nori, ano siya, basher ko siya, hater siya sa akin. Parang naging siya sa akin before. Pero nag-live ako bro ng chili shop, chili products ko. Bumili siya. Ang dami niyang binili bro. Wow! Oo. So, gusto niya yung produkto mo. Produkto. Kaya yun, salamat po Ma'am Nori. Di ba? Kasi ang ginagawa natin sa negosyo, ang binibenta natin is yung product, Products, hindi naman yung tayo, di ba? Oo. So, bonus na lang kung magustuhan nila na tayo. Totoo bro. So, yun nga, kahit ang gusto ko lang din linawin na kahit sabihin natin outside Kalingap, sabihin natin kahit basher ko pa yan or naging ibang lugar yung or naging anti ka man, is welcome kayo sa aming live selling. Oh, basta Yes. basta Mag-mind kayo, Oo. yan. Yan bro. Okay bro, na kumusta na kita bilang kumbaga sa pamilya ng Kalingap. Ito naman bro, kukumustahin kita bilang sa pamilya mo naman bro. Kumusta ka? Kumusta si Rosie? Kumusta si Jenny bilang partner mo? Kumusta ka bilang isang tatay? Kumusta ka bilang anak nila Nanay Gemma? Kumusta ka bilang kapatid? Grabe ah. Isahin mo na lang. Isahin ko na lang. Oo. Isahin mo na lang. Bilang simula nung nagkaroon ako ng pamilya, and nagsama-sama kami nila mama. Para ako na yung tumatayong head. Yun na nga bro, ito ang ko talaga. Parang isa ngayon, ikaw ang head dito. Hindi man totally na ako yung nasusunod sa lahat. Oo. Parang nasa akin lang din talaga yung magiging final decision. Pero bago yan, pinag-uusapan namin lahat. Nila Hana, ni Jenny, na magkaroon kami ng mutual decision. Yung parang lahat sang-ayon sa mga decision namin. Pero yun nga, ako yung parang nagiging provider. Pero lahat naman kami, nag-share kami. Pero yun nga, parang head nga. Yung parang ama. Ama. Oo. Ganun. So, malaki yung naging growth ko simula nung dumating si Jenny na yung pagiging personality ko, yung pagkatao ko, nagkaroon naman ng maturity, ang dami ding adjustment na bago na nawala sa Yung kasi sa maturity. Pag sabing maturity, Ito kasi guys, isip bata po kasi yan eh. parang wala pa tong dito sa buhay. Dito ka tumira ng isang buwan, malalaman mo. Hindi yun bro. Joke lang. Kasi sige, ayoko nang Hindi, joke lang. Hindi, oo. Kasi kilala nila tayo, yung makulit. Makulit kasi. Pero yun nga, responsibilities, obligations, yun yung mga talagang Nano mo na rin. na-adapt na talagang mas nag-ano sa atin, to be a better person. Yeah. Masabi mo bro na na-overcome mo na bro yung ganun. Bakit? Kasi mo na. Sabi siya ko ba sinabi? Oo, totoo yun. Pero actually guys, nakita ko naman yung ni Dan. May marami adjustment at marami akong natutunan na talagang hindi ko ina-expect na dati gagawin ko tulad ng pag-aalaga, pagpaligo, kay Rosie, mga gawain ganun. Marami din na akong natulong si Jenny kung ano yung katayuan ko ngayon, kung ano yung mga pinagbago ko in a good way. Yes, yun. Ito, bro, since ang dami mo nang natanong simula nung paglipat ko dito, yes, parang nalaman mo na yung buong buhay namin dito. so bro, kamusta naman na unti-unti nang natatapos ang dream house mo? So, Naalala mo pa bro yung natin? Tayo? Nung kinama ko ikaw, Bato si tayo Michael. ng barya? Oo. Ng barya. 1 year na yun? Hindi ko alam kung ano na. Pero, di ba parang bisan ng panahon, bro. Ngayon may nakatayo na. So, yun, bro. Masaya, bro, sa pakiramdam na yun na nga eh. Kumbaga, yung dating, actually, wala man nga sa plano ko before na magkaroon sa bahay, pero nakapagpatay na rin. So, parang ano na rin yun, parang parang nakaproud na rin din, parang ganun, nakaproud din naman. Tapos sa Jomcar, alam naman bro na magkapit-bahay lang din naman kami ni Carla. So malapit na din ang Ang bilis nung bahay ni Carla, ano? Oo. Patapos na. Kaya nga, kaya congratulations Carla. Pero bro, Congrats. eto bro ha, we're planning kasi ni Carla bro na
di ba, pares kami nagpapatayo and halos pares na naman na kaming Mag-house blessings kayo. Oo. Yun na nga, bro. Invited ka namin, bro, pag nag-house blessing Kailan kami. yan? I-update kita, bro. Sure, Punta kayo, naman, bro. hindi ko mapapangako Kasi syempre nag-i-school. Sige, ipapapangaw ko. Nag-i-school si, Papapangaw kita. si Fiona. Joke lang, joke lang. And, Ay, cut nyo yun. wag mo ikat yun! Ginawa, brutal po yan si Jomar sa totoo. Joke lang. Uy, grabe ka. Papanga daw. Pangahin kita. Sige, sige. Hindi, ayoko kasi magbigay ng false hope sa'yo. Oh, sige, Sabi bro. kung pupunta kami, pero hindi pala, di ba? Oh, welcome So, naman kay bro dun sa bahay. Yung... Basta, once na makapunta kami ng diet, doon kami mag-overnight. Oo, dun lang kayo bro sa bahay. Oo. Hindi ko naman mapapangako kasi marami rin kami mga ginagawa dito Oh, sa Manila. sige, bro. Hindi na yung Tulad ng dati. basta-basta na travel. Kaya yun bro, thank you very much bro. And still kicking pa naman ang Jomcar kahit ano. Yes, Kaya, going strong. going strong. 3 years na ba? Ha? 3 years na? Ang Jomcar, magtitiri siya ang Jomcar. Grabe, ang tagal. Oo bro, pero yun, thank you very much Kalingap Dan sa pagpapunlak and sa pag-welcome Thank you, sa bro. aming bahay. Bro, baka may gusto kang sabihin bro? Salamat po sa mga nanonood sa patuloy sa channel ko, sa nila Jenny, nila Hana, na sumusuporta sa inyo dahil sa inyo sumusuporta na rin sa amin. Lalo sa live selling, salamat po sa inyong lahat. Sana po ay wag po kayo magsawa. Yun o. Ganun din po kami kay Jomar na talagang hindi lang dahil sa pagbablog kami naging close, mas malalim na yung naging samahan ni Papa Joms. Yes po guys. So, Yun guys, oo. thank you po. Yun, ano ka lang yung bro, ay, guys, support nyo po guys si Kalingap Dan kasi yung puso naman kasi talaga nito is napaka-pure din naman talaga. Iba lang talaga yung naging turn ng mga pangyayari pero alam ko ang puso nito sobrang pure. So yun guys, support nyo po guys si Kalingap Dan kasi deserving po to. Yung kanyang channel, yung kanyang mga live selling, yun po guys. Thank you so much, bro. And sana magkita-kita tayo sa Diet. Oh, sorry makabalik yan at magsama-sama ulit tayo. Yun o. So yun, thank you very much po. God bless.